Day 3 guys in Denmark. Hello everyone! Good day! So busy ang aking kapatid nag-arrange ng table for our New Year's Eve dinner. Well, busy si April guys na mag-prepare doon sa table. Si Anika naman is busy din na kumakain. Actually si Nico is hindi pa nagising by that time and marami tayong mga gagawin at lulutuin today. Plus, gagawa ko today ng cake and some of our desserts. Si Nico is busy nagka-transfer ng aming file from the GoPro kasi hindi pa namin siya ma-edit, so isi-save lang muna namin siya and breakfast na rin. Daddy, say hi! Hello mga Marites. Hello mga Marites! So, breakfast guys. Since ako naman talaga ang mahilig sa desserts dito guys, ako ang nakatoka na gumawa ng dessert namin for today para sa aming New Year's dinner. So wala talaga ito sa plano guys, parang biglaan lang naman to. But in terms of baking, kahit anong pang sitwasyon yan guys, basta meron akong ingredients, kaya ko yan magawa ng paraan. So it's a good thing na maraming gamit dito sa bahay ng tinitirhan ng kapatid ko, kaya napaka-easy na gumawa ng mga desserts dito and malapit lang din yung mga tindahan, and the previous days bumili na rin kami ng mga ibang ingredients na kailangan namin. So yung gagawin kong dessert dito is yung chocolate cake lang naman. Kung gusto nyong makuha yung recipe guys ng aking chocolate cake, please refer to the old videos. Dako kay ko problema guys noon saon ni pagpaandar na ilahang gripo kay wala may gunitanan. Diyos mio marimar. Unya kay ilahang gripo diri guys, kuan gini siya sa ininit tubig lang. Ni andar man to tong ako manghod nagpaandar niya kung ako ra guys, di man mo andar. Manawag ta sa akong manghod biyon saon ni pagpaandar. Saon. Di man ta kay baong gamit ani. Diyos mio marimar. Sobrang laki ng problema ko guys kasi hindi pala ako nakapag-brew ng coffee and hindi rin ako marunong gumamit ng kanilang coffee brewer. Kaya kailangan ko ng hot water tapos ng kape para ma-dissolve ko yung coffee kasi kailangan ko ng coffee for the chocolate cake. Yung coffee kasi is nagpapa-enhance siya ng chocolate flavor ng chocolate cake. Kaya kailangan natin siya for this recipe. So since wala pa yung kapatid ko guys, yung stove burner na lang ang ginamit ko na nilagyan ko ng tubig na yung pot dyan. Tapos yun na yung ginawa ko talaga na pang timpla ng kape. Anyways, okay din naman siya kasi the same lang naman. Hot water lang naman kasi talaga ang kailangan ko. But since meron sila nung gripo doon na hot water na talaga yung lumalabas, yun sana ang gusto kong gamitin. Kaso lang hindi ako marunong. Pero alam niyo ba guys, habang ginagawa ko itong cake na to, hindi ako sigurado, half-half ako na sigurado, 50-50 ako na sigurado dito sa mga pinaglalagay ko guys. Kasi yung kanila mga baking powder, baking soda is iba ang pangalan. So I don't know which is which. Yung vanilla sugar lang ang alam ko na sigurado ako kasi yun naman is pwede ko siyang matikman na matamis-tamis talaga siya and meron talaga siyang ng vanilla or yung amoy ng vanilla. So yun na nga guys, okay naman yung naging ng cake ko. Actually, tinikman ko yung baking powder and yung baking soda. It's a good thing na marunong ako mag-differentiate ng dalawang yon. And dito sa bahay nila guys, sobrang gaganda ng mga gamit. And first time ko talaga makagamit ng Le Creuset na baking pan. And ginamit ko talaga kasi wala man talagang ibang option na gamitin dyan ng mga baking pans. Kaya, ayun, sobrang saya kasi mamahalin yung mga Le Creuset, diba? Pero dito sa kanila guys, mga mamahalin na mga gamit. But, alam mo yung hindi siya dinidisplay, ginagamit talaga siya, which is napakasaya and napaka-nice kasi alam mo yung hindi nasasayang mo yung mga gamit. Ayaw ko pa naman yung mga gamit na hindi siya nagagamit. Dapat pag bumili ka, gamitin mo talaga. So dito naman guys, gumagawa lang ako nung simple ganache since wala na akong time or wala na kaming chocolates pala. Naisip ko na lang na gamitin for the chocolate ganache is yung condensed milk tapos yung leftover ng cocoa powder na meron. And hinalo ko lang yung dalawang yun. Tapos dinagdagan ko siya ng tawag nito, ng gatas or yung normal milk na nasa ref. Yun lang ang dinagdag ko guys para hindi siya masyadong malapot. Kasi dito guys, meron namang nabibili na evaporated milk pero maghahanap pa ba tayo nun? So yung evaporated milk, pina-evaporate lang naman yung excess water content yata noon, but
itong gatas na meron sa ref is yung purong gatas pa talaga siya. So, yun na lang ang ginamit ko. Since marami pang ang itlog guys, naisipan namin na gumawa na lang din ng leche flan. Alam niyo naman paano gumawa ng leche flan, simple lang naman yan. So yung sugar, isi-caramelize lang siya. Tapos yung eggs, ipaghaluin lang. Tapos yung gatas, tsaka condensed milk, tsaka yung gatas. Tapos konting vanilla. Kaya lagyan mo siya ng lemon zest and lemon. Or kahit ano na merong konting kick ng acid, okay na yun siya guys, para hindi siya masyadong makaumay ang lasa. So while I'm preparing the desserts, yung kapatid ko dumating na rin siya, tapos naghanda na rin siya para sa mga ibang lulutuin. So yung food namin for tonight will be beefsteak Tagalog, beef steak, tsaka steak talaga guys, tuok-tuong steak, tapos separation siya ng potatoes, asparagus sauce. Yun lang guys. Tapos gumawa rin pala kami ng salmon, yung grilled salmon or yung salmon na nilagay siya sa oven, nilagyan namin siya ng lemon. Napakasimple lang, salt and pepper lang yun. Tapos na. Tapos meron din kami shrimp or yung garlic shrimp na ginawa din ng kapatid ko. Since late nga nagising si Anika and si Nico guys, yung aming lunch is super late din. So, yung magiging lunch namin today is baboy. Yung baboy lang siya na pinarito guys. Yun lang ang magiging lunch namin kasi mabilisan lang talaga. Wala nang planong maggawa-gawa pa ng ibang klaseng putahe. Basta ka maprito, okay na yan. Tsaka si Nico guys, hindi talaga yan siya maarte. Kahit anong ipakain mo sa kanya, basta edible yan, kakain talaga yan siya guys. Tapos, yung eggs pala ng aming leche flan, ang ginamit ko doon is merong whole eggs and merong egg yolk lang. Ayun. So, hindi ko na matandaan guys ilang itlog ang ginamit ko dyan. I think it was 12 eggs yata ang ginamit ko lahat. Half was whole eggs and half is yung egg yolk lang. Tapos, ginamitan siya nilagyan pala siya ng condensed milk. And since wala nga kaming evaporated milk, yung milk na nanggaling sa ref lang ang ginamit namin or yung normal na milk na iniinom namin. Ang dami namin ginagawa guys, but marami din naman kami nakakain nito mamaya kasi yung mga friends ng kapatid ko, they will be coming and celebrating New Year with us and it will be fun. So, kailangan namin ng maraming pagkain kasi ang ginawa pala ng kapatid ko, sinabihan niya sila na wag silang kumain. Mag-ano sila guys, mag-intermittent fasting sila bago sa itong, tawag nito, New Year's dinner para sigurado gutom and maubos talaga yung mga pagkain kasi alas 12 pa daw kami kakain. Pero hindi guys, ang dinner was 7 o'clock in the evening. So, darating sila ng mga 6 o'clock. So, before that time, dapat naka-ready na kami, ready na ito. Naka-chill na itong mga desserts para ready na. Tapos yung steak naman is, mabilis lang naman yun parang prito lang naman yan siya sa butter guys. Tapos yung beefsteak, mabilis lang naman yun. Nilulutuin namin siya or lulutuin ni April. Tapos yung shrimp din madali lang. Wala nang mga pansit spaghetti guys. Uy, dito sa abroad guys, kung ano yung pinakasimple, yun na yun. Tapos dito sa kanila, kagaya din sa amin sa Finland na kapag nagpa-party, kanya-kanya kayo ng bit-bit. Ikaw magdala ng soft drinks, ikaw magdala ng dessert, ikaw magdala ng salad, ganyan. So meron sila mga assignments. So hindi lang naman kami ang gumawa ng food, but April's friends as well did their great job to prepare the food that they will bring for the New Year's Eve. Itong paggawa ko ng leche flan guys, wala ko na talaga to measure. Diretso na lang to buhos. Kasi yung eyeball na lang siya ba. Kasi kung maraming beses mo na siya ginagawa, matatandaan mo na talaga. Kahit yung chocolate cake, hindi ko na kailangan tumingin ng recipe kasi yung recipe na to sa akin talaga. Kaya madali na siyang gawin para sa akin. I've been making this cake or yung chocolate cake ng napakatagal na guys. I think more than 10 years na. Kaya alam ko na ano yung mga ilalagay ko. It was just confusing for me na hindi ko alam kung ano sa Danish yung baking soda, baking powder. Sige daw, ako daw, matry daw ko. Yabos yun na. Sige, iyabos ana. Nga naman dili diri Ambot, ito siya kung nagagana ba na. Dapat ibutangan sa mong init tubig bago naman nag-ibutang. Ayaw sa kay init na pud kayo. Sa man dito kabi kitudloy ko, sa ni siya pagpaandar. Sa man ni siya. Ano ba? Ako lay gonet kay para sa man ni siya. Push 1 to the right.
Ano po ko ganiya ba? Di man? Di man mo andar? Nana siya init tubig dito. Okay na to. Inana din siya. Ininit tubig digid siya, guys. Makuyawan mo kanilang gripo guys, kay init yun kay na tubig ang mugawas. Kasi sa amin, sa bahay sa Finland guys, hindi naman high-tech yung bahay namin, no? So, our house is like almost or more than 100 years old na, kaya wala kaming ganyang mga equipment doon sa bahay. Pero dito sa kanila guys, meron sila yung faucet na hot water na talaga yung lumalabas, which is so amazing. Napaka-convenient kasi hindi mo na kailangan pakulo ng tubig. So, yun talaga yung mga naging problema ko kanina habang ginagawa ko yung aking chocolate cake. So, yung mga flowers pala guys na nasa vase na, yung mga old flowers is ni-rearrange lang ni April. Nice thing yun, Ana. Din yung doon sa center table para hindi talaga siya masayang Christmas guys. rose. Yung kapatid ko guys, Christmas kuripot rose, din yan. Kung pantawagan ni kuripot Madam. ko, mas kuripot niya siya guys. Pero sa Kaya yung Finland, mga, yung Ana, no, mga bagay-bagay na pwede pang gamitin. Dili na mo siya pwede lagi din niyang ibutang sa tinitingnan gawas na, para ito, sa inyo pwede na ba to? naalam sa Yun. gawas. So, yung mga flowers pala na dinala niya for us, Dali na siya for mamatay. welcoming us doon sa airport, nilagay niya rin doon sa vase. Ligo daw sila guys. Di ko maligo. Uy, tugnaw. Si Ani kag si Nico maligo jud na sila. Sobrang ganda ng dagat nila dito, tapos sobrang clear ng water. Meron silang sariling beachfront dito guys, tapos hindi siya malalim yung water. Sobrang clear. Tingnan nyo. Kita nyo lang yung tubig. Sobrang ganda. Okay, you can go first. Hey, let the slippers go. Pero sa totoo lang guys, hindi talaga naligo si Anika and Nico doon sa water kasi sobrang lamig. Nangangagat yung lamig ng tubig guys. So pumasok na lang ulit kami ng bahay and continue ko yung cake kasi mag-aalas 5 na by that time. And kailangan ko na itong matapos kasi kasuhin ko pa si Anika after. So ito yung chocolate cake. Usually, kapag hindi ko gamay yung oven is nagkakaroon ng ganito. Hindi ko kasi alam yung kanilang oven guys, kaya nagkakaroon siya ng cracks. But it's okay, pwede mo naman siya makat. So yung kinain ni April yung mga tira-tira ng cake guys na kinat namin. Kaya ayun, hindi din siya nasayang. Tapos ito yung aming magiging lunch. Kita nyo dun sa may bintana, ngit-ngit na guys. Kasi hapon na to, mga alas 4 na to. And ito yung magiging namin, lunch namin. Super late lunch. Kailangan kasing pakainin talaga si Anika and Nico guys. Kasi sanay talaga yan sila na kumain ng breakfast, lunch, and dinner. Dapat yung lunch nila, dapat heavy talaga yan. Either with potatoes, pasta, dapat merong meat, fish, or gulay, salad, ganyan. Dapat complete talaga yung pagkain nila kapag lunch. Hindi talaga yan sila pwede mag-skip. Di kagaya sa amin April na okay lang na mapaabot na lang mamaya na lang kami kakain ng bongga pagdating ng dinner. So, yung mga ibang ginawa namin is yung mga desserts lang naman. Tapos, April gumawa din siya ng sauce for this steak. Tapos, yung bistek guys is pinipare niya na rin. So, pinan-fry niya before niya ilagay yung ibang mga ingredients para warag makuratan ba kadali. I don't know guys bakit ginagawa namin yung ganyan. Pero sanay kami na ipan-fry lang talaga muna bago siya ilagay sa pot. Tapos yung excess sauce nun is ibabalik din doon sa pot guys. Hindi natin sasayangin. I don't know why, bakit ganito yung proseso. Pero ganyan lang talaga yung nakasanayan namin. Tapos yung mga pieces na mga onions na nakat, yung mga hindi masyadong magaganda, yun yung ilalagay namin una. Tapos for garnishing na lang yung mga magagandang parts ng onion later kapag luto na siya. Ayun. Kasi yung onions guys dito is medyo matamis siya, hindi siya kagaya sa atin na parang halang-halang bitaw. Di ko alam guys, bakit ganun yung lasa ng mga gulay dito. Like yung carrots dito guys. Kaya ko yung kumain ng carrots ng 3 piraso na hindi siya niluluto. Yung raw lang siya kakainin. Yung mga pipino, raw lang siya kakainin. Yung mga kamatis, yung mga bell pepper, raw lang siya kakainin. Napakatamis. I don't know why. Siguro sa kanilang
pagtatanim or sa breed ng kanilang mga vegetables. So, nag-prepare na rin si April na mga tawag ito, mushrooms and yung mga asparagus para sa steak, guys. Yan na yung magiging pares ng steak mamaya. And actually, hindi ko na kuno ng video yung steak, guys, kasi nag-busy na kami, nagchismisa, nagtawanan, kaya nawala na talaga, guys. Nawala na talaga ako sa pag-video-video. Alam mo yung pag marami ng tao, tapos marami ng kachismisa, mawala ka na sa pag-video-video mo. But anyways, napatagal nga actually itong mga pagluluto ni April. Kasi video ako na video, sabi niya, Madam, grabe man din ni mag-video-video, Madam, makadugay man din sa oras. Totoo lang talaga, guys, kapag mga vlog-vlog na mapapatagal talaga yung mga gawain mo kasi nga conscious ka ba. But sabi ko sa kanya, it's okay. Ilagay mo lang yan dyan. Gawin mo lang yung mga kailangan mong gawin. Kasi, lang naman to, raw lang naman tong video natin. Hindi naman natin to i-edit talaga na sobrang bongga na, alam mo yung may mga pablip-blip ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, luto mo lang yan dyan. Lagay mo lang yung mga kailangan mong gawin. So, yung kaniyang, tawag nito shrimp, guys, is pinan-fry niya sandali lang. Para hindi siya, tawag nito, mahalo agad-agad doon sa may garlic. Pero yung garlic is separate niyang pinan-fry. Tapos binudbud niya doon. Tapos minix niya lang sandali. Tapos na. Ayun, ganun na ang ginawa niya. Kasi ayaw niya daw na yung kanyang garlic is maging overcooked and medyo maging mapait ang lasa. Ayun, so yun lang ang ginawa niya, guys. Sobrang bilis lang. Tapos salt and pepper lang. Yun, tapos na, guys. Ang bilis lang. Same kami ni April, guys, na yung mga ginagamit niya na mga herbs and spices is like yung mga salt and pepper lang talaga. Yung mga pampalasa, hindi na kami gumagamit ng mga magic sarap, mga ganyan, guys. At lalong hindi talaga ako gumagamit ng bedsheet, guys, ever. Salt and pepper lang talaga ako and I'm happy with taste of it kahit na salt and pepper lang yan. I know for you guys, it will be kinda like bland, but for me, salt and pepper, it's enough. Happy New Year! It's it's sugar. You do know marzipan? Yeah. The almond and sugar, and then you bake it in the oven. There's some flour too, of course, and you bake it in the oven, and then you put the topping on. It's just like a glaze, the topping. But it's a Danish New Year tradition. You eat that actually when it's 12, when it's New Year, after New Year. Right. So we will have it later. We'll have it later. We will not eat this one yet, so let's go there now. What will happen as you get it beforehand? Yeah. You will not grow. Is there like a bad luck if we eat it now? No. Yes. We're not little. Huh? Because I want to have lots of money next year. No. You cannot eat it. If you want money next year, then Okay. Then maybe wait. You two don't eat as well. You better wait. And this is a Danish classic now. This is a Filipino classic. It's a Danish Filipino classic. Amazing. Yeah. Madam, And explain then the your chocolate dessert. button. Kuan na siya, chocolate cake. Ay, that's only chocolate cake with. It's not only. It's Huh? a chocolate. It's a chocolate cake with chocolate ganache and strawberries and actually I used that's a whipping cream and I used the same chocolate ganache on the whipping cream to make it chocolate. And the one looks like rocks there. That's a Hershey's from April's kitchen. No, it's from her brother. It's from your brother. Oh, see, your family has a representation. The kisses. There's kisses in it. Your family has a contribution. You take a photo. Nagamit Nice. And then the strawberries. Yeah, the strawberries, Blueberries. and raspberries. Yes. And this is a leche flan, It's a Filipino Say it like version you're of creme. hungry. creme brulee. Leche. You know what is leche? It's condensed milk. No. The word leche. You know the word leche itself. No. You don't It's a know? bad word. Oh, I should know it then. The same with putang ina.
Yeah. No, Putangina is very extreme. Then she is You're not correct, no. Why do I not know it? It's the best. No, because I don't say mild, What? You say the worst? I only do the extreme one. Extreme ones, I know extreme bad words. It's either time lapse. ay mao na ako ga-request. Ayaw jud na ikuan. Ipakilid kay maminyo para mako. Hala. Ay, ingon ana din na. Sabay pag-asa. Sabay pag-asa. Ingon ana din na, dili pa kilid. Who's next? Nabagang pitaka. Chicken, gotta give it to Joy. I'll give it to you. I'll give it to you. It's like good for my blood pressure. We're gonna run later. Mao jud ang paborito. Madam, salamat sa pag-bake. Uy, thank you for Welcome. Let me know if it's too big, ha? Ay! Lamos na tumba. Minyo naman kamus. Happy New Year! Uy, pinakita na katag sa kuan ni sila. Wala, ano, ako siya ako ganyan, madam. Asa ka palit sila, ani? Asawa sa engineer ni Ata. Nasa child, Diana. Dili ka ingon, ani, mang gudil ang inumanan og kape. Ano siya palit daw Ano, ta? palit ko ingon, ani, madam. Asa man ni madam? Uy, ano kayo na? Palitan na lang dapat si Nico. Okay, the gift is from Engineer Jacob. When it comes from the engineer, it's different. Wala, yun ba ako ka-April kung April. Asa mo naman palit, madam, mo gimani, madam? Souvenir. Yun ang plastic Kuhan, engineer. maguni siya, di ba? Kato man isang Royal Copenhagen. Samsung. Wow! Okay, it's okay. I will turn on the video. You're the cutest. I hope you like it. That's from Bessie Joy. But she's very overwhelmed and you ask her to take a video, she will never do it. It happens many times. Yeah, I very nice thing. Benny. Unsa man ang material niya? Wool. Ano siya? Cashmere, no? Alpaca. Kaya po same with the socks that we use. Can we show the handmade? Ah. Masa mana? Hello, labubu. Hello. Malingaw ni Sally. It's so cute. Pinabuga sa baban, Zoy! Unsa man ani mo yako patakapi? You should get
Otaviel at Daddy. Lisa. Hello? Hello? Picasso. Get more, get more. Picasso. Say the next time, no matter my age, no matter my age, no matter my age. Para maalala ito sa Nina kay Lasan Paita. It can make... Excellent.